Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. The PSGLC Class 2023-04 Delta Company will demonstrate by heart the scenario that was tasked for them to perform. The purpose of POPX is to validate and enhance preparedness and operational response plans following the guidelines of standard operating procedures. Further, develop knowledge and skills for emergency response operations and gain recognition and trust during the emergency management situation. Sa isa ka lugar sang Murcia, magkarelasyon si Boy Kupal kag si Miss Congeniality. Bukos ang pagsalig ni Miss Congeniality kay Boy Kupal, apang hindi pagigugma ang nabatyaga ni Boy Kupal kay Miss Congeniality, kundi kwarta lang ang inalagas ni Boy Kupal sa iya. Samtang nagainuman si Boy Kupal upod sa iya mga barkada, grabe gid ang pagpadayaw ni Boy Kupal nga siya nakarelasyon sa isa ka babayi nga may kwarta, bisan pa nga hindi sila kasal. Pre, ano na? Gusto niya niya? Amit na, amit sa kama, pre. Oo? Gumagtilawan, pre. Tantay na butika lang na yan. Teka, baga nga nga sa akong, pre. Kardinaw. Sa, ano, pre, Jit Court? Kasi kilala ko pang bahay na. Sino na? Si Miss Congenial, pre. Kilala nyo na. Nakabi naman. Dito ka ba pulod? Naman ano pa nung sa klalawan? Tiksip-tiksip pre. Sarabla pre, balbala pa pre. May bonus ka pang kwarta. No ka mayo. May makaisa pa to, karniga to. Ako na ganing painom puso kong sinyo pre. Tagin sa akong pre, okay man? Wala kabalo si Boy Kupal nga sa piyak nga lamisa, ara man si rigor nga pakaisa ni Miss Congeniality. Gani isang nabatian sini ang panikaltikal ni Boy Kupal, tumanggid ang kaakig nga nabatyagan ni rigor, kay para sa iya isa ini kadako nga pagpakanubo sa dungog kag reputasyon sang ila nga pamilya. Bangod sadto, Martis nga adlaw, bulan sang Abril 17, 2024. Isa ka insidente ang natabo. Basta karon pag naog pag sa salakyan, tiruon sa dayon. Sige, kaya ko matiro. Sige. Ako matiro. Sige, nakata. Mapunit ko. Oo, sige. Lukautan mo ko pre ha? Ako bala. Huwag mabano si Bo. Dahil nakakalabihan mo tabo. Ako din mapantay itong may tao. Mabalos to siya.
Pakul Police Station, good afternoon. Hello sir. Police station Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, may nagtiro ngayon sir sa may gitiro sir sa Purok Aning sir sa may barangay Pahanopoy sir. Kumusta ang sitwasyon ta, sir? Ari sir may ang naggitiro di sir ang naka-auto sir, naka-auto puti sir. Ang tao sir. At yung description sa mga suspect, sir? Ang nagtiro sir, ang nakasakay sa Hilux sir nga naka-plate number. Puti sir, puti ang color sang ang ano sir, sang salakyan sir na puti sir na ang iyang plate number sir, YFR 732 sir. Ito yung sasabong? Ara sir, ano sila sir, ang nagtiro sir, tatlo katao sir, naka-black sila, ang isa sir naka-black jacket sir, tapos ang isa sir naka-black t-shirt sir, tapos ang isa sir naka-gray jacket sir, Sige, sir. Sino ka na sir? Sir, si George Mamone sir, Ate, sige, sir. Proceeding na nga ito nga. Sir, salamat sir, kasigan niyo sir, sige sir. Insigida ngaging pabalo ni Desk Officer and Chief of Police. Sir, kung po may alleged shooting incident, sir, sa atong area. So, ang suspect, wearing isang black jacket, isa wearing isang gray jacket, at isa naka-gray t-shirt. So, ang atong witness, ito to, si George. Okay. Inform the alert team kay mga kami sir. Wait, Mobile Patrol DO. Sergeant, for info, may alleged shooting incident sa area sa Barangay Hanopoy. So, please proceed sa area, secure ang crime scene as per advice ang ato niya Chief of Police. Copy, base. This is patrol. Proceeding na kami sa area. Out. Insigida nga nagtawag sang ambulansya ang kapulisan para mahingagaw ang biktima sa ospital. For info po, may shooting incident sa akong area. Ang suspect, pakatluda sa imo, pick up nga puti, Hilux, plate number 732. Mga suspect naka black jacket, black t-shirt, gray jacket. Kanda kang tagurobok, checkpoint ba ka? Yes po, kape. Makanta kami sa checkpoint immediately. And we have a shooting incident transpired at Purok Aning, Barangay Pahanopoy. Suspect on board on pick-up puti, Hilux, plate number YFR 732. Description: black jacket, black t-shirt, gray jacket, men armed suspect. That is clear. Proceed! Gilayon nga nagkandak sang PNP checkpoint ang katapo sang kapulisan sang Bacolod City Mobile Force Company sa pagpanguna ni Police Major G. Darin Garino. Pagabot sang Chief of Police upod ang investigator on case sa crime scene. Tama sir, ang nagtawag din na gamyangon. Pag initial pick namon, tiniro to sa. Tapos din pa, bakit namon sa black jacket.
Nara man nga witness nga nakita ni paano ang pagtiro. Sir, ato to ang witness sir ang nakapula sa tayo sir. Sir witness. Ang atong nga investigador sang kaso. So, ang imong nakita na dito sa van. Tapos din tiro nila sir, matuloy tapos tiro nila sa dalaga. Hello po, good afternoon. Dito sa Station 8, Police Major Guevara. May shooting incident din sa area ko. Kinalan ko ang imong presensya din para sa pag-process ang crime scene. Po, kami sa area, kami. Sir, may nga po sir, ini si Bumboy na bunat sir. Ano ang natabo kag kada sinong ibabadaw sa sininga insidente sir? Bumbora yan nagunap no, mayong apon. May shooting incident din sa area ko. Sir, may agad nga nakuha ko ang karang insidente sa imo sir. Kung ano ang magkakatabo sa sininga sitwasyon, aton iga palayag karon dugay-dugay. Pag-abot sang suko team sa crime scene. Okay, wala to. Shooting incident na tabo no? Aton mga recovery nga may mga basiyo kita recover ano aton bilin sa recovery. Sir, may basiyo sir. Kita na dala ng hospital. Samtang nagakandak sang PNP checkpoint ang katapo sang kapulisan sang Bacolod City Mobile Force Company. Ay, habis aku. Asal lawan kawet, ang kaliman nyo. Andiyan. Bang, mo. Tuloy mo pa, tuloy na. Ikot. Kamu ka, dikit na kamu sa kapten. Alisin! Ginadakop namon kamo sa sala nga pagpaniro. So may kinamatarong kamo sa paghipos.
Ano man ang inyo'y gambal, sara magamit, pabor o batok sa inyo sa bisan din ng husgado. May kinamataron man kamo magpili sa isa ka maayo kag independente nga abogado. Kag kung wala kamo sang ikasarang, ang gobyerno mag-aatag sa inyo sang isa nga wala sang bayad. Nang panyo bala ang inyong mga kinamatarong. Pagkatapos madakpan ang mga suspetsado sa Bacolod City Mobile Force Company, insigida nga gin-turn over sila sa Bacolod City Police Station 8 for proper disposition. Ginpaidalom sa medical examination ang 3 kasuspetsado bago ginsulod sa detention facility nga under sa kustodiya sa Bacolod City Police Station 8. Apang base naman sa status sang biktima nga si Boy Copal, gindeklara nga dead on arrival ni Doktora Karen Haban sang South Bacolod General Hospital. Samtang ginapreparar naman sang investigator on case ang kaso nga murder or violation of Article 248 of Revised Penal Code batok sa 3 kasuspetsado. For the enhanced managing police operations, the following were the intervention of quad staffs by the Bacolod City Police Station 8. For investigation section, conduct follow-up investigation for ballistic and paraffin test examination in preparation of filing the case for violation of Article 248 of Revised Penal Code. For intelligence section, mobilization of Barangay Information Network for information gathering for possible involvement and identity of the suspects, conduct discrete investigation to aid the investigator on case establishing the facts surrounding the incident. For operation section, strengthen beat patrol, police presence, and mobile patrol in the area, conduct regular checkpoint, choke point, and upland bakal sita in the area of responsibility. For PCR section, conduct information dissemination through distribution of flyers and dialogues. Likewise, for the TREMP, Bacolod City Police Station 8 conducted press release on the official FB page and tips on murder incident. Further, PCR section also released the snapshot Stratcom for the awareness of the public. In summary, the enhanced managing police operation widened the anti-criminality and law enforcement activities of the PNP based on the prevailing crime patterns and trend, focused law enforcement operations against identified crime. Police-community partnership can deter crimes through helping each other in eliminating criminal opportunities, but it should be the police to initiate in order for the community to cooperate. The police should show the force to instill fear to the lawless element and making the criminal realize that there is no way out if they commit crimes.